Mag-iisang taon na rin mula na magkasakit ang matandang si Bonifacio sa baga. Nagawa naman itong gumaling ngunit may mga nagbago sa kilos ng matanda. Si Joseph ang naging saksi sa pagbabago ng kanyang ama. Siya ang bunsong anak sa kanilang 4 na magkakapatid. Napilitan siyang huminto sa pag-aaral sa Maynila para alagaan ng kanyang ama. Sa unang buwan ng pag-aalaga ni Joseph ay may tuturing na niyang impyerno ang kanyang buhay. Hindi siya sanay na may iniintinding matanda. Pero hindi rin naman niya kayang ipaalaga sa iba ang kanyang ama. Gawa nga na sinasaktan ito ng taga-alaga nito. Pagkatapos, matatagpuan na lang din niyang patay ang huling nag-alaga kay Bonifacio. Isang misteryo para kay Joseph ang pagkakasunod-sunod na pagkakamatay ng 3 naging caretaker ng kanyang ama. Wala rin namang nakitang lead ang mga pulis. Malabo ring ama niya ang pumatay doon. Dahil mula nang gumaling yun sa sakit nito sa baga, naging isip bata naman si Bonifacio. Wala na bang matinong lead kung sinong pumatay sa mga nag-aalaga kay Papa? Wala pa rin tol eh. Dumano ako kanina sa mga pulis. Hanggang ngayon blanco pa rin. Si Warden ang pinakamalapit na pinsan ni Joseph. Ito ang nagsisilbi niyang katulong sa pag-aasikaso sa kanyang ama. Lintik na yan. Ano na naman ang sasabihin ko kapag may nagpunta na namang media rito? Ako nang bahala. Sasabihan ko yung mga guard na wala muna magpapapasok dito sa mansyon. Walang niya kasi oh. Bakit akong kailangan maghirap dito? Walang pakialam yung mga kapatid ko. Alam mo naman na may mga sariling pamilya na sila, di ba? Eh wala akong pakialam. Ako nga kinailangan ko pang huminto ng pag-aaral para lang mag-alaga kay Papa. Eh ano bang gusto mo? Hintutin nila yung mga pamilya nila? Baliw ka ba? Ay nako, pupunta lang yung mga yan kapag ipapamana na ni Papa yung mga ari-arian niya. Malamang sa malamang, makikipag-agawan sa akin yung mga magagaling kong kapatid. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako palagi. Wala naman akong ginagawa sa buhay. Wala rin pamilya. Kaya anytime, pwede mo akong tawagan. Sabay na lumagok ng kape ang dalawa habang nakaupo sila sa garden ng mansyon. Nakaugulian na nilang mag-usap sa mga bagay-bagay sa mismong lugar na yon. Maraming salamat Pero hindi naman kita inuobliga Gawin mo pa rin kung anong gusto mo. Ngumiti si Joseph kay Warden. Pero sandali lang. Naalala ko. May alam ka ba sa sinasabi ni Papa ng mga kaibigan niya? Inilapag sandali ni Warden ang tasa ng kape at napaisip din. Maging ito rin kasi ay naririnig niya noon pa ang tungkol doon. Hindi nga lang din nila alam kung sinong tinutukoy ni Bonifacio. Dahil na rin sa hindi mapagkakatiwalaan ng sinasabi ng matanda, dulot ng pagiging isip bata nito. Actually, bago ka pumunta rito, naririnig ko na yun sa mga naunang mga nagbantay sa kanya. Hindi ko lang alam talaga kung sino yung tinutukoy niya Pero ang weird. Kapag kinakausap ni Tito na pupunta yung mga kaibigan niya, lagi siyang nagpapabili ng maraming manok. Pero wala naman nagpupunta. Ang nangyayari lang, nawawala yung mga manok. Sino kaya yung sinasabi niya, no? Hindi kaya siya lang yung nakakakita nun? I mean, hindi kaya natuluyan ng mabaliw si Papa? Insan, sabi ng doktor na nakausap natin, hindi naman. Parang bumalik sa pagkabata yung takbo ng utak niya. Para ka lang nakikipag-usap sa 7 taon na bata. Ganun. Ganun na nga lang sana. Ano ka ba? Huwag ka na masyado mag-alala, no? Kapag nagkaroon agad ng lead, babalitaan ka agad kita. Pero sa ngayon, asikasuhin mo muna lahat ng dapat asikasuhin. Alam mo naman, matanda na si Tito. O sige, Insan. Maraming salamat talaga. Walang anuman, no? Para saan pa ba't naging magpinsan tayo? O paano? Mauna na ako at may pupuntahan pa ako ngayong gabi. O sige, Insan. Mag-iingat ka Tumayo na si Warden at kumaway pa bago tuluyang sumakay ng sasakyan. Napapangiti na lamang si Joseph dahil doon. Malaki ang pasasalamat niya sa kanyang pinsan na si Warden. Kung hindi dahil sa binata, mas magiging mabigat sana ang responsibilidad niya sa kanyang ama. Pumasok na lamang si Joseph sa kanilang mansyon
para silipin ang ama sa kwarto nito. Pagpunta niya roon ay naabutan niya si Bonifacio na abala sa paglalaro ng itim na manika na pangit ang muka. Papa, wala pa ring malinaw na lead kung sino yung pumatay sa mga nag-alaga sa iyo eh. Pero gumagawa pa rin ang paraan ng mga pulis. Kaya maghintay na lang tayo ng update sa kanila. Dahan-dahan nag-angat ng tingin sa kanya ang matandang si Bonifacio. Seryoso ang mukha nito na siya namang nagdulot ng pagkailang para kay Joseph. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo na hanapin kung sino. Wala kang mapapala. Dapat lang naman sa kanilang mamatay kasi niloloko nila ako. Yun ang unang pagkakataon na nakita niyang tila bumalik sa katinoan ang kanyang ama. Nabigla siya. Akala niya ay bumalik na sa dati si Bonifacio. Dahil gano'n na gano'n ito magsalita nung nasa katinoan pa ito. Papa, ayos na ba kayo? At saka, inagaw nila ang manika at candy ko. Salbahe sila! Salbahe! Agaw nila candy ko! Agaw nila si Monito! Si Monito ang pangalan ng manika ni Bonifacio. Medyo natatakot si Joseph sa manika na yon dahil bukod sa sobrang dumi na, para bang may kung anong kakaiba sa manikang yon na hindi niya matukoy. Ay nako, kala ko pa naman naging matino ka na. Hindi pa pala. O sige na, bumaba ka na sa sala ha, kakain na tayo. Naganda ako ng tinolang manok. Ano? Manok? Oo papa, manok. May tinola bang baboy? Pambihira naman 3 araw mula ngayon. Bumili kayo ng maraming manok. Darating ang mga kaibigan ko. Nagsalubong ang kilay ni Joseph sa kanyang narinig. Yun kasi ang sinasabi ng kanyang pinsan. Papa, sino ba yung mga sinasabi mong kaibigan? Sabi ni Warden, hindi naman daw niya nakikita yun na may dumarating dito mga kaibigan mo. Totoo ba yan? O gawa-gawa mo lang? Ngumiti ng malapad ang matanda at niyakap ang manikang itim. Totoo sila. Sila tagapagligtas ko eh. Ang tunay na kaibigan. Best friend forever. Ay nako, kakainis naman Hanggang kailan pa ba ako magtitiis sa ganito? Mababaliw na ako nito kapag tumagal Nanahimik na ang matandang si Bonifacio. Muli itong naging tulala sa sahig at hindi na nagsalita. Problema na naman para kay Joseph kapag nasa ganong estado na ang kanyang ama. Mas mahihirapan na kasi siyang pakiusapan ng matanda na bumaba para kumain. Hinayaan na lamang ni Joseph si Bonifacio sa taas. Siya na lamang ang nagdala ng pagkain ng matanda doon sa kanyang silid. Inilapag niya lamang ang tray ng pagkain sa lamesa, gaya ng madalas niyang ginagawa. Kinagabihan, nagpasya si Joseph na lumabas na muna ng mansyon. Para kahit na papaano makahinga-hinga rin siya sa stress na dulot ng kanyang ama na isip bata. Hinabili niya lang pansamantala ang matanda sa kanilang nag-iisang gwardya na si Mang Sito. Oh, saan naman tayo pupunta? Kakasakay lang ni Warden sa sasakyan ni Joseph. Matapos siya nitong pick upin sa bahay nila na malapit lang din naman sa mansyon. May malapit bang beer house dito? Gusto kong mag-relax Beer house ba ka mo? Di dadaling kita sa lagi kong pinupuntahan. Yun naman pala Tara, ayos yan. Pinandar na ni Joseph ang sasakyan patungo sa kanilang destinasyon. Wala pang kalahating oras ay nakarating na sila sa bayan. Walang niya ka naman, insan. Bilis mo magpatakbo. Akala ko isasama mo na ako sa langit niyan Ano ka ba? Ganito kami sa Maynila, no? Parang nasa karera palagi Huminto sila sa kanto ng isang barangay. Ipinarada ni Joseph ng maayos ang sasakyan sa hilera ng mga lumang kotse. Nangibabaw ang sasakyan niya sa lahat ng mga naroon. Kaya tuloy lahat ng tao ay napatingin sa kanya. Pero isa lamang ang nakapukaw ng pansin ni Joseph. Yun ay ang magandang babae na nasa gilid na tila ba mayroon ding hinihintay na kung sino. Insan, kilala mo ba yon? Sino?
Yung babaeng nakatayo sa gilid ng pinto? Oo, siya. Eh, hindi ko yan kilala. Ngayon ko lang napansin yan dito eh. Pero kung type mo, pwede naman kitang ireto. Ano ka ba? Tinatanong ko lang. Gusto kong mag-inom, hindi maglandi, no? Insan, sa bigat ng responsibilidad mo ngayon, mas magandang meron ka rin tao na pwede mong ituring na pahinga. Ay nako, saka na. Wala pa akong time, no? Tara, pasok na nga tayo. Napapailing na lamang si Joseph. Aminado naman siya sa kanyang sarili na medyo nabihag ng babae ang kanyang paningin. Sa lahat kasi ng babaeng naroon, ayun lang ang nakita niyang may pambihirang ganda. Nang makapasok na ang dalawa, ay pumesto sila sa bakanting lamesa. Dahil kabisado na ni Warden ng lugar at kilala na rin siya roon, siya na rin ang nag-asikaso para sa kanilang dalawa. May bandang natugtog sa ibabaw ng entablado. Tahimik lang silang nagiinom nang makita ulit ni Joseph ang babaeng nakatayo sa labas at nakasilip sa loob. Nagtama ang kanilang paningin at parabang may kung anong bagay ang umakit sa kanya. Insan, sandali lang ha. Uy, saan ka pupunta? Diretsyong tayo ang lalaki. Lumabas ito para lapitan ng babaeng naroon sa pintuan. Hindi kasi siya mapalagay sa kung papaano siya titingnan ng babae. Miss, magkakilala ba tayo? Napapansin ko kasi na kanina ka pa tingin ng tingin sa akin eh. May problema ba? Tila nataranta ang babae sa tanong na yon. Hindi. Tama. Hindi tayo magkakilala. Akala ko kasi akala ko ikaw yung kaklase ko dati. Hindi pala. Akala ko lang pala. Sigurado ka ba? Oo, yun lang talaga. Pasensya ka na kung nagambala ko yung pag-inom ninyo. Nako, hindi naman. Nabother lang kasi ako eh. Pero teka, ano nga palang pangalan mo? Kinabigla rin ng babae ang tanong na yon. Napanganga pa ito sandali. Lisel. Lisel ang pangalan ko. Ako naman si Joseph. Inilahad ni Joseph ang kanyang kamay at inabot naman yun ng babaeng si Lisel. Naramdaman ni Joseph ang malapad na kamay ng babae, ngunit malamig. Isang bagay na nakapagpaisip sa kanya. Lisel? Ayos ka lang ba? Namumutla ka oh. Tapos, ang lamig ng palad mo. Hindi. Ayos lang ako. Ganito talaga yung kulay ng balat ko. Mukhang namumutla. Talaga? Sigurado ka? Oo. Ayos lang ako. Tumango-tango na lamang si Joseph. Papasok na sana ulit ang binata sa loob nang may mga dumating na 4 na lalaki. Maskulado ang katawan ng mga yon. Lumapit ang mga yon sa kinalalagyan ng babae at matalim na tumitig kay Joseph. Nakaramdam ng kaunting kaba ang binata dahil pakiramdam niya may nagawa siyang kasalanan kahit na wala naman talaga. Pinopormahan mo ba ang kapatid namin? Kuya Pancho, kalma ka lang. May tinatanong lang siya sa akin. Oo. Tama siya. May tinatanong lang ako sa kanya. Wala po akong ibang intensyon. Tama ang sinabi niya. Hindi nga kami magkakilala niyan eh. Tumingin ulit ang lalaking si Pancho kay Joseph. Sa talim ng tingin nito ay napayuko na lamang si Joseph. Sige. Maraming salamat sa sagot ha. Balikan ko na yung kasama ko sa loob. Tumango na lamang ang babae. Ngunit masama pa rin ang tingin ng mga kasama nitong lalaki. Bagay na mas lalong nagdulot ng kakaibang kaba para kay Joseph. Pakiramdam niya kasi, isang balya lang sa kanya ng mga lalaking yon ay mababali na ang ribs niya. Nalasing si Joseph sa inuman na yon, kaya naman kinabukasan ay tinanghali na siya ng gising. Masakit-sakit pa ang ulo ng binata ng damputin ng orasan na tunog ng tunog. Pagtingin niya roon ay 10:00 na pala ng umaga. Napabangon siya nang maalala niya na hindi pa pala nag-aalmusal ang kanyang amang si Bonifacio.
Dali-dali siyang bumaba sa sala. Pagdating niya roon, ay ikinagulat niya ang kanyang dinatnan. Nasa sala na ang kanyang mga nakakatandang kapatid na para bang kanina pa naghihintay sa kanyang paggising. Oh, bakit ngayon ka lang bumaba? Masyado kang paimportante ah. Unang nagsalita ang pinakapanganay sa lahat. Ito rin ang may pinakamagaspang na ugali. Nakakaloka ka, little brother ha? Saan ka ba rumampa kagabi? At bakit zombie lookalike ka now? Ha? Si Julio naman, ang pangalawa at tag-iisang binabae. Hindi mo ba natatanggap ang text namin na dadalaw kami ngayon? Talagang inuna mo pa yung inom-inom mo ah. Tingnan mo, kung hindi pa kami dumating walang magpapakain kay Papa. Nasaan bang utak mo, Joseph? Napakamot na lamang sa ulo si Joseph. Wala na siyang pwedeng ipalusot dahil alam niya na kasalanan din naman niya. Pasensya na mga kuya. Napasobra pala ako. Bakit pala kayo nandito? Akala ko ba wala kayong pakialam? Agad na nag-init ang ulo ni Gilbert sa sinabi ng kanyang bunsong kapatid. Sinusumbatan mo ba kami, ha? Sabi mo lang na magkaalaman ngayon tayo. Kuya Gilbert, kumalma ka muna. Nandito tayo para kay Papa, hindi para makipagpataasan ng ihi kay Joseph. Matabil ang dila ng hinayupak na yan eh. Ayusin mo lang, Joseph ha. Baka nakakalimutan mong ako panganay dito. Panganay nga, pero wala namang ambag para kay Papa. Hindi na nakapagpigil pa si Gilbert. Tumayo na ito sa kinauupuan at agad na lumapit kay Joseph. Hinawakan ng lalaki ang kwelyo ni Joseph at saka dinikit sa haligi na hagdanan. Ginagago mo ba ako? Wala ka ba talagang utak ha? May pamilya ako. Alam nga namang unahin ko pa si Papa kaysa sa asawa at mga anak ko. Kuya naman, wag na nga tayo maging hipokrito. Alam natin pareho na wala ka rin naman pakialam sa pamilya mo. Sugal ka nga ng sugal, di ba? Dumapo ang kamao ni Gilbert sa pisngi ni Joseph na dahilan para mawalan ito ng balanse. Natumba ang binata sa pinakamababang baitang ng hagdan. Tumigil na nga kayo. Nandito tayo para sa ikabubuti ni Papa. Magsitino kayo. Diyos ko Lord, ito mga barako kong broda masyadong hot ang head. Kalmalicious nga kayo ditay. Mamaya na kayo magwarla after ng usapan. Mabilis na nakatayo si Joseph na agad na bumuelta. Bakit? May masasabi ba kayo sa akin? Wala! Kasi ako naman ang totoong may malasakit kay Papa dito eh. Kaya kayo nandito kasi umaasa kayo sa pamana. Mga tanga, hindi pa mamamatay si Papa. O ano, magagalit kayo? Bakit? Mas isisi niyo ba ako? Tinigil ko ang pag-aaral ko para magbantay kay Papa. Habang kayo, malaya niyong nagagawa lahat ng gusto ninyo. Ako, nandito, nakakulong. Walang magawa kundi araw-araw na may stress. Binitiwan ni Gilbert ang kwelyo ni Joseph. Sandali silang natahimik na parang may dumaang isang anghel. Hindi kami nandito para sa mana, no? Ang totoo niyan, nandito kami para sa kalagayan ni Papa. At sa sinabi ni Warden na tungkol sa mga misteryosong kaibigan ni Papa. True lalo. Wala kami keme sa mga mana ni Pudra, no? We can work naman to earn our own money. Nag-worry lang kami kay Pudra kasi iniisip namin, nako, baka si Pudra ay crazy thunder na. Ayos na ba? Kalmado na? Sige, maupo na kayo. Nang may masmasan, ay umupo na rin ang magkakapatid sa sofa. Iniisip namin, what if ipatingin natin si Papa sa espesyalista? Bakit? Akala niyo ba hindi ko yung ginawa? Sinubukan ko na yan, no? Pero wala namang nangyari. Mas lalong lumala ang pagiging isip bata ni Papa sa tuwing gugustuhin ko siyang gumaling. Kailangan natin subukan uli. Walang mawawala kung susubok tayo ulit. Bakit hindi na lang muna natin pagtuunan ang isa pang problema? Yung mga sinasabi ni Papa na kaibigan niya.
Doon umiikot ang buhay ni Papa eh. Araw-araw niyang sinasabi yun sa amin. Eh sino ba kasi yung mga kaibigan na yan? Punyente yung mga yan ah. Ay, taray ni Father Earth, daming friendship. Doon nga ako kinakabahan eh. Nung nakaraan ko pa ito naiisip eh. Napaayos ng upo si Molyo at naging interesado sa sasabihin ni Joseph. Ang alin? Yung mga kaibigan ni Papa, parang hindi mga tao eh. Ha? Ikaw yata may sayad eh. Oops, Kuya Gilbert, close your mouth para walang warla, okay? Iisa lang ang paraan ng pagpatay sa mga nag-alaga kay Papa base sa mga pulis. Maraming kalmot, wakwakan tiyan at wala pang laman loob. Paano magagawa ng isang normal na taong ganon? Eh diba, if ikaw bad guy na serial killer, wala'y mahirap sa'yo. All the bad things you can do. Hindi pwedeng serial killer lang. Kung ako mamamatay tao, papatayin ko kagad. Hindi na ako mag-iwan ng mga bakas na kalmot kasi nakakaubos ng oras yun. So, sinasabi mo talaga na hindi nga taong gumawa nun. Ano ba sa palagay mo? Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Pero nung nakaraan ko pa ito iniisip na baka aswang ang mga tinutukoy ni Papa na mga kaibigan niya. What? Aswang? Paano magkaka-friendly si Pudra ng mga ganern? Aswang? Seryoso ka ba? Nagtanong-tanong kasi ako sa mga kakilala ni Papa na dati niyang nakakasama sa inuman. Ang sabi nila, bago pa maging isip bata si Papa, may nakukwento na siya tungkol sa mga aswang. Kilala niya raw. Akala nila nagbibiro lang kaya tinatawanan lang nila at hindi nila siniseryoso. Pero ngayon, nagme-make sense na ang lahat. Pakiramdam ko talaga hindi pangkaraniwan yung mga kaibigan ni Papa eh. Sos, gawa-gawa ng kwento para takasan ang pag-aalaga kay Papa. Kung wala kang may tutulong bilang panganay, umuwi ka na lang at magsugal. Oops! Fault mo yan, Kuya Gilbert. I said behave, but you're still barking eh. O sige Joseph, tingnan natin yung anggulo na yan. Magmula ngayon, pagtutuunan natin yan. Pero as of now, dito muna kami ni Julio titira kasama niyo ni Papa. Si Kuya Gilbert, uuwi rin yan ngayon. Mabuti pa nga. Ano? Mabuti pa nga at may makakasama na ako rito. Maayos na natapos ang pag-uusap na yon. At ilang sandali lamang ay umalis na rin si Gilbert. Gaya ng napag-usapan, ay nagpaiwan ang dalawa. Malaki naman ang mansyon at may mga kwartong bakante sa itaas. Samantala, pinuntahan naman nila si Bonifacio. Habang yun ay himbing na himbing sa pagtulog. Yakap-yakap pa rin ng kanilang ama ang itim na manika. Basta, naging ganyan na si Papa mula nang gumaling siya sa sakit sa baga. Minsan, para siyang matinong kausap. Tapos, bigla na lang magiging parang bata na yung kausap mo. Pasensya ka na kung umabot pa ng 1 taon na bago pa namin ikaw tulungan. Marami lang talaga kaming inaasikaso sa kanya-kanya naming buhay eh. Pero huwag kang mag-alala. Makakasama mo na kami rito hanggang sa gumaling na si Papa. True lalo. Don't you worry my brother. You're not alone. Ay nako, maraming salamat. Dumating ang tanghali. Nakapagluto sila ng pagkain para sa kanilang pananghalian. Kasama na rin nila ang matandang si Bonifacio noong mga sandaling yon. Tulala yon at hindi nagsasalita. Tila ba hindi nito nakikilala kung sino ang dalawang kasama ni Joseph. Habang nasa hapagkainan ay hindi mapigilan ni Molyo na kausapin ang kanyang ama. Papa, nakikilala mo ba kami? Ako ito si Molyo. Si Julio naman yung sumunod kay Kuya Gilbert. Tumingin lang sa kanilang matanda. Seryoso ang muka at mapungay ang mata. Wala itong sinasabi at tumingin lang sa malayo. Papa, sino ba talaga yung mga kaibigan mo? Sa sinabing yun ni Molyo ay napalingon sa kanyang matanda.
Yun lang pala ang makakapukaw ng atensyon ng kanilang ama. Kaibigan? Oo pa, gustong malaman nila Kuya Molyo kung sino yung kaibigan mo. Pwede mo bang sabihin sa amin? Kaibigan ko. Mga kaibigan ko sila. Mga kaibigan. Nagkatinginan ng tatlo at napapailing na lamang sa pagkadismaya. Mga aswang pero kaibigan ko sila. Tutulungan nila ako Kaso, Nabitiwan ni Molyo at Joseph ang kutsara at tinidor nang marinig yun mula sa kanilang ama. Kaso ano pa? kaso, wala na. Tulong lang. Ay, Diyos ko, Father Earth naloloka bangs ko sa iyo. Ganyan siya kausap. Kaya minsan hindi mo malaman kung saan sa sinasabi niya yung totoo Hayaan na muna natin. Huwag natin siyang pilitin. O sige, kumain na muna tayo. Binura na muna nila ang usapan na yon. Pinagsaluhan na lamang nila ang pagkain sa hapagkainan. Sa mga nakalipas na oras ay naglinis lamang ang magkakapatid. Habang si Bonifacio naman ay nakaupo lang sa isang tabi habang nanonood. Dakong 7:00 ng gabi, lumabas si Joseph at Julio para bumili ng kanilang pang-imbak sa kanilang ref. Gamit ang sasakyan ay nakarating kaagad sila sa palengke. Paglabas pa lamang ng sasakyan ay nakita na kaagad ni Joseph ang babaeng si Lisel sa kabilang kalsada. Lalapitan niya sana ngunit may mga kasama itong mga lalaki na pamilyar naman din kay Joseph. Lil bro, look there's so many boylet over there Huwag ka magpapansin sa kanila. Iba ako tupo sa mga yan Brother naman, bet ko ang mga bagets Yan mo munang lumandutay ang prinsesa ng pamilya. Ang kulit mo. Sabing tumigil ka Bibili tayo, hindi makikipaglandian. Ay, KJ, edi don't. Dahil sa nakatingin ng mga yon sa kanila, ay hindi na lamang pinansin ni Joseph. Tinis na lamang niya ang pakiramdam na makausap ang babae. Matapos mamili, ay bumalik na rin sila sa sasakyan. Nawindang ang magkakapatid nang maabutan nilang naliligo sa pulang likido ang harapan ng kotse. Oh my God, God! What's the meaning of this? Putya, dugo to Inumoy ni Joseph ang dugo at nalaman niyang mula naman yon sa baboy. Ganun pa man, hindi pa rin niya inakala na may gagawa nun sa kanila. Pero isa lang ang pakiramdam ni Joseph. Ang nangyaring yon ay isa lamang babala na hindi naman nila alam kung ano ang ibig sabihin. Agad silang umuwi at ibinalita nila kay Molyo ang nangyari. Maging ang lalaki ay nagulat din. Kinikilabutan sila sa maaaring kahulugan nito. Sa tingin nyo, dapat na kaya tayong umalis dito? Ilayo natin si Papa. Kung totoong aswang ang mga kaibigan ni Papa, nasa panganib pa rin ang buhay niya. Paano panganib, no? Di ba, pag friendship goods lang? Hindi natin alam ang takbo ng utak ng mga aswang. Baka kung anong gawin nila kay Papa. Lalo pat pinaiimbestigahan natin ang nangyari sa mga pinatay na bantay ni Papa. Ay, scary patoti ang peg ng mga person. So, what to do now? Ilalayo natin si Papa rito. Tama, iba rin ang kutob ko Pakiramdam ko, hindi talaga kaibigan ang turing nila kay Papa. May kutob ako na hindi maganda. Noong gabi ding yon, ay hindi na sila nagsayang ng pagkakataon. Inimpake na nila ang lahat ng gamit ng kanilang ama. Pati ang mga papeles sa iba nilang negosyo ay isinama na rin nila. Kaso ang problema lang nung mga sandaling yon ay ayaw sumama ni Bonifacio. Kahit na anong pilit nila sa matanda, ay ayaw pa rin itong umalis sa mansyon. Nagwawala si Bonifacio at pinagtututumpa pa ang ilang silyang naabot nito. Ako, ayaw. Dito lang ako. Dito ako. Magagalit kaibigan ko. Kaya wag alis. Hindi pwede aalis. Wag. Papa, para din naman sa'yo itong gagawin namin Kaya pumayag ka na.
Di ba, Pudra? Want mo mag-get well soon? So, you need to get out of here. Pa, yung mga sinasabi mong kaibigan, mga aswang, hindi sila mga tao. Malaki ang tsansa na saktan ka nila. Hindi nila ako sasaktan. Ako kaibigan nila. Kung hindi kayo maniniwala, umalis na kayo dito. Alis! Naglakad ang matanda pabalik sa silid nito. Napapailing na lamang ang tatlo sa ginawa ng kanilang ama. Tingin nila ay wala silang mapapala sa mga oras na yon. Kaya naman hinayaan na lamang nila ang matandang si Bonnie. Alanganing gabi na nun, tahimik na rin naman ang paligid. Pero makalipas lang ang ilang minuto ay naramdaman nilang tila may mga umaali-aligid na sa mansyon. Nakakatingin na ng magkakapatid na parabang alam na nila kung ano ang nangyayari. Ganun pa man, wala silang ideya kung papaano nila haharapin ang nasa labas. Kinakabahan sila, lalo na si Joseph na mas matagal nang kasama si Bonifacio sa kanilang bahay. Yan, sila na yan. Yan yung lagi kong nararamdaman dati. Lintik na. Hindi ko alam ang gagawin. Scary, ha? Baka ma-eat all you can tayis ng mga monster na yan, mga brother. Huwag kayong maingay. Hindi sila gumalaw at kahit anong ingay man lang ay iniwasan nilang makalikha. Pasimple silang sumilip sa bintana. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Joseph nang mapansing may mga nakatayo sa harapan ng kanilang mansyon. Para bang pamilyar kay Joseph ang mukha ng ibang lalaki roon. Hanggang sa maalala na niya na yun pala ang kasama ng babaeng si Lisel. Mabilis niyang ibinalik sa dati ang kurtina. Baka sa mukha ni Joseph ang kaba. Oh, bakit tol? Sila yun. Sila nga. Aswang pala yung mga loko. Sinong sila? Ilala mo? Kahit anong mangyari walang lalabas. Hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin. Habang nakikiramdam sa mga yon, dumampot na lamang sila ng mga maaari nilang gawing armas. Wala namang ginawang masama ang mga nakapaligid sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na rin ang mga yon. Nakahinga ng maluwagang tatlo. Para silang nabunutan ng tinik sa lalamunan ng mga sandaling yon. Napawoling na lamang si Julio sa sobrang ginawa na nararamdaman niya. Ay, Diyos ke! Kabadalicious a kesh! Mga swangit ba yun, Brother Joseph? Sabi nga ni Papa, mga aswang ang mga kaibigan niya. So, malamang aswang yun. Sa nakikita ko parang may kailangan talaga sila kay Papa Hindi sila basta-basta kaibigan lang. Bumuntong hininga si Joseph. Yun ang unang pagkakataon na dinanas niya ang ganong uri ng kababalaghan. Hindi niya inakala na may mas malalim palang kahulugan ang lahat na nangyayari sa kanilang ama. Nang may masmasan at maging kalmado ang kanilang kalooban, pinuntahan uli ni Joseph ang kanilang ama. Gising pa rin yun at katakatakang nakabukas ang bintana ng kwarto nito. Pa, bakit hindi pa kayo natutulog? Dahan-dahang lumingon ng matanda sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ni Joseph ang tila nanginginig na kamay ni Bonifacio. Sa puntong yun pa lang, batid na ni Joseph na iba ang ugnayan ni Bonifacio sa mga aswang na yon. Pa, anong nangyari? May pumasok ba dito? Bigla na lamang umarko ang ngiti sa mga labi ng matanda. Ngunit pakiramdam ni Joseph ay mapagkunwaring ngiti lamang yon. Nandito sila kanina. Nakita nyo? Sila? Nandito? Kausap ko! Kausap mo sila kanina, pa? Anong sabi? Pinagbantaan ka ba nila? Umiling-iling si Bonnie. Ngunit taliwas ang pinapakita ng kamay nitong nanginginig at ang mga mata nitong nababakasan ng takot. Hindi. Hindi. Pababait sila. Bait sila sa akin. Bait! Nilapitan ni Joseph ang kanyang ama at may nakita siyang baka sa palapulsuhan ng matanda. Tila ba may humawak ng mahigpit sa parting yon kaya nagkaroon ng ganoong marka. Para kay Joseph, kumpirmado ng hindi mga kaibigan ni Bonifacio ang mga aswang na yon.
Malinaw para kay Joseph na panganib lamang ang dala ng ngayon sa kanyang ama. Ang hindi lang niya din maintindihan, bakit pati ang mga bantay ng matanda ay namatay rin. Bagay na naging palaisipan din sa kanilang magkakapatid. Kinabukasan ng umaga, nagulantang ang kanilang baryo ng isa na namang balita ang pumutok. Kabado ang tatlo dahil narinig nilang may isa na namang di umano ay natagpo ang patay. Lumabas ng bahay si Joseph at tumungo siya sa pamunuan ng barangay. Marami na ang mga taong naroon. Halos wala na ring madaanan. Ipinagtataka rin ni Joseph kung bakit nakatingin sa kanya ang mga tao. Nababahala at malungkot ang mukha ng mga yon. Bakit to? Sino po bang nasa ilalim ng kulay itim na tela na yan? Nakatingin lamang si Joseph sa bangkay na nasa lapag. Tinakpan lamang nila yon ng itim na tela at ilang tuyong dahon. Walang sumasagot sa kanya. Kahit ang mga tanod at barangay kapitan ay napapailing at nakatingin lamang. Hindi na nakatiis si Joseph, kaya naman dahan-dahan na niyang inalis ang takip ng bangkay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pamilyar na muka. Agad na nag-init ang kanyang muka at sandali siyang nahirapang makahinga. Hindi siya makapaniwala na ang taong makikita niya roon ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Warden. Napaliyo agad si Joseph. Muntikan pa siyang matumba. Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa pinsan ko? Bumuntong hininga ang kapitan. Lasog-lasog ang tiyan. Panibagong biktima na naman yata ng mga aswang. Umandar na naman ang kilabot sa sistema ng binata. Gusto niyang maiyak ng mga sandaling yon, ngunit walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Maya-maya lang, dumating na rin ang pamilya ni Warden. Iyakan ang naghari sa barangay na yon. Napapailing na umalis na lamang si Joseph. Bumalik siya sa mansyon. Bago siya makapasok ng kanilang bahay, nagkatinginan pa sila ng gwardyang si Honorio. Ngunit hindi na niya yun pinansin pa. Tuloy-tuloy siya sa loob at agad na binalita ang nalaman sa labas. Maging si Molyo at Julio ay ikinabigla rin ang nangyari. Ano? Si Warden pinatay? OMG! What? Tegi-boom-boom na ang insan natin na si Warden? What happened? Diyos ko, Lord! Kumalma ka nga muna. Nakakahilo ka. Pinatigil na rin ni Molyo si Joseph sa pagpapabalik-balik nitong maglakad sa kanilang harapan. Malakas ang pakiramdam ko na aswang din ang pumatay kay Warden eh. Nako, yung mga aswang na yarn ha, delicate. I-evacuate na natin ang pudra. Mamayang hapon, aalis na tayo. Hindi na natin hihintayin pang mapahamak pa si Papa bago pa tayo gumawa ng paraan. Di kaya si Insan Warden may bad doings kay Pudra kaya nag-angry yung mga friend ni Pudra Kels? Hindi. Pakiramdam ko, hindi talaga kaibigan ni Papa ang mga yon. Hindi. Malakas ang kutob ko na may hindi tayo nalalaman tungkol sa relasyon ni Papa sa mga aswang na yun eh. Kung ganun nga maganda na tayo. Baka si Papa nang susunod na mapahamak nito eh. Oy, kalmalicious muna. Kalmalicious, okay? Mag-sit down muna tayo, okay? Kumalma naman sila ng mga oras na yon. Ngunit hindi pa rin mawala-wala sa kanilang isipan ang pag-aalala para sa kanilang ama. Pagdating ng tanghali ay lumabas na muna si Joseph para maghanap pa ng ibang sasakyan na maaari nilang gamitin. Kailangan kasi nila ng isa pang sasakyan na maghahatid sa kanila papuntang pier. Hindi kasi nila maaaring gamitin ng sasakyan nila papunta roon. Gawa nga ng mabilis yung maaamoy ng mga aswang. May nakausap naman si Joseph na isang may-ari ng jeep. Nabayaran nila ng sapat na halaga para rentahan. Bandang hapon na nang madala niya yon sa kanilang mansyon. Ipinagtaka pa yun ng kanilang gwardya na si Honorio. Sinabi na lamang ni Joseph na may kukunin silang ani ng buko sa kabilang baryo. Seryosong tingin lamang ang tingin na ipinakita ng gwardyang si Honorio. Kung gusto niyo po ng tulong, nandito lang ako ha. Hindi na po, kaya na namin.
maiwan na lamang kayo dito. Paano po si Sir Bonifacio? Nagkaila na lamang si Joseph. May iwan siya rito. Wala naman siyang may tutulong doon eh. Tumango na lamang si Honorio. Ngunit baka sa mukha nito na hindi ito kumbinsido sa lahat ng sinabi ni Honorio. Ganun pa man, ay mas tinuon na lamang ni Joseph ang kanyang atensyon sa kanilang plano. Muling pinag-usapan ng magkakapatid ang kanilang plano sa loob ng silid ni Julio. Ngunit kahit sa mga sandaling yon, pakiramdam nila ay may nagmamanman pa rin sa kanila. Nang maramdaman nilang tila may tao sa labas ng pinto, ay dahan-dahan itong binuksan ni Joseph. Ngunit walang tao, pero tila may kakaibang amoy ang naiwan doon. Sinuri nila ang buong bahay, ngunit wala naman silang napansin na kakaiba. Tanging ang gwardyang si Honorio lamang naman ang kasama nila sa mansyon. Nang maplansya na ang lahat ng kanilang gagamitin, inihanda na rin nila ang lahat ng dadalhin sa kanilang pag-alis. Nang hinihintay na lamang nila ang oras ng mga sandaling yon, makailang ulit na rin si Joseph na tingin ng tingin sa kanyang relo. Halos 1 oras na lang ang natitira bago sila umalis. Nasa balkonahe sina Joseph at Molyo noong mga sandaling yon. Hindi ba talaga tayo pwedeng umalis ngayon para mas maaga? Hindi pwede. Gabi pa darating yung bangka na magsusundo sa atin eh. Napalingon ng dalawa sa kanilang gate. Nakita nilang nakatingin ng gwardyang si Honorio. Hindi may paliwanag ni Joseph kung bakit hindi na siya komportable sa presensya ng gwardya. Naiilang na siya sa kung papaano tumingin ang lalaking si Honorio. Ngayong araw lang. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaiba kay Mang Honorio. Ngayon lang Paanong may kakaiba? Para kasing may ibig sabihin yung mga tingin niya eh. Palagay mo ba, hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan? Ewan ko. Hindi naman siya mukhang aswang eh. At saka, mula nang dumating ako dito siya na ang gwardya dyan. Huwag na lang tayo magtitiwala. Babantayan ko mga kilos niya. Sandaling natigil ang usapan nilang yon nang dumating si Julio mula sa silid ng matandang si Bonifacio. Super done na mga things ni Pudra. Put in ko na inside his maleta. Kaya, Gora na ba us? Maya-maya, mga 6:00, pwede na tayong umalis. O kumusta? Ayos lang ba si Papa? Oks naman ang Pudra. Ayon, tulalay pa rin na parang bogsa. Anong bogsa? Bogsa! That means sabog, lutang. Ay naku, dami mo namang alam. Many more talaga akong knows, ano? Knows ko nga rin na may taga ritong aswang eh. Huh? Teka, anong sabi mo? Na-hero song ko si Pudra kanina na sinisay ang name ng Guardia Angel na si Honorio. Papa said, aswang ang boylet na gwardya. Kaya kung aki sa inyo, nako, gumora na us. Nataranta ang dalawa nang marinig ang sinabi ng bakla. Pagtingin nila sa kinaroroonan ng gwardya, ay wala na yun doon. Naging hudyat na para sa kanilang mga gabay na yon. Nagmamadali nilang pinuntahan ang kanilang ama sa silid. Naabutan naman nila yung nakatayo at tila handang-handa na rin ito sa pag-alis. Ay, bongga ang Pudra. Mukhang ready to go na siya. Kitang-kita ang kaba at pagkabahala sa mukha ng matandang si Bonifacio. Para bang nawala sa itsura nito ang pagiging isip bata. Bagay na napansin ni Joseph nung mga oras na yon. Hindi na tayo pwedeng manatili pa rito. Kailangan na nating umalis. Agad na kinausap ni Molyo ang kanilang ama at pinaliwanag ang tunay na nangyayari. Akala ni Molyo ay mahihirapan silang kumbinsihin na matandang si Bonifacio noong mga sandaling yon. Pero tahimik lang ang matanda. Nakatingin lang yun sa kanila na parabang nakakaintindi sa sitwasyon. Aalis tayo at hindi na tayo babalik dito kahit na kailan. Palagay namin may gagawing masama sa yung mga sinasabi mong kaibigan mong aswang eh. Tayo? Aalis? Alis na? Nagtinginan ng mga magkakapatid. Ibang-iba si Bonifacio. Papa, ayos ka na ba? Nakabalik ka na ba sa dati?
Balik! Wala nang babalikan! Dismayadong napabuntong hininga na lamang ang magkakapatid. Ay nako, si Pudrakels, lakas makawaw mali. Dali-daling inalalayan ng magkakapatid ang kanilang ama. Ngunit pagdating nila sa sala ay naroon na ang gwardyang si Honorio. Nakaharang ito sa pintuan at nakatingin sa maletang kanilang daladala. Mga sir, saan niyo po dadalhin si Sir Bonifacio? Akala ko po ba'y hindi siya kasama? At bakit po may dala kayong maleta? It's a family matter. Bakit ka ba nagtatanong? Sandaling hindi nagsalita si Honorio. Nakipagtinginan lamang ito sa kanila. Ang katahimikan na bigla na lamang namayani ang nakapagdagdag ng kaba sa kanila. Aalis na ho kami. Ikaw na muna ang bahala sa mansyon ha. Mamang guard, take care of the house ha. Ikaw muna ang Pinoy Big Brother. Ano, gora ka ba? Sumilay ang nakakalokong ngiti sa labi ni Honorio. Isinarado nito ang main door at naglakad ng ilang hakbang. Noong mga sandaling yun ay nakuha agad ni Joseph at Molyo ang ibig sabihin nun. Kaya naman hinarangan nila ang kanilang ama. Sir Bonnie, kilala niyo naman po ako, hindi ba? Alam niyo ang dahilan kung bakit ako ang gwardiya rito. Kasi ako ang magbabantay sa'yo. Hindi ka pwedeng umalis ng mansyon, sir. Kailangan mo pang bumalik sa katinuan at kailangan ka pa namin. Hindi ka makakatakas. Teka, anong pinagsasabi mo ha? Ay, mamang guard ha. May pasabog, bongga. Mga sir, lalo na sa iyo, Sir Joseph. Pasensya na ha. Pero hindi niyo siya pwedeng itakas. Sa kanya nakasalalay ang pagdami ng angkan namin. Sabi mo nga sa amin, sino ka ba talaga? Ano ka ba talaga? Kapag sinabi ko ba kung sino at ano ako maniniwala kayo. Ngumiti na naman ang malapad ang gwardya. Talagang pinakita pa nito ang malalaki ngunit naninilaw nitong ngipin. Ako ang inatasang magbantay kay Bonifacio. Dahil siya ang nakakalam kung nasaan ang dugo ng dakilang ninuno namin. Isa akong aswang at kailangan naming lahat si Bonifacio. Kaya kailangan niyang bumalik sa katinuan. Nanlaki ang kanilang mga mata nang biglang nag-iba ang kulay ng mata ng gwardya. Humaba rin ang mga kuko nito. Unti-unti ring kumulubot ang kanyang mukha. Bagay na lalong nagpatindig ng balahibo sa magkakapatid. Ay, kaloka! Transform ang lolo mong swangin! May kinuha si Julio sa kanyang mga makeup kit. Tinapat niya ang spray at nagwisik-wisik siya kay Honorio. Gagi, anong ginagawa mo? Di nag-i-spray para ma-blink-blink ang kanyang eyes. Pampasikit ito ng mga mata, brother. Hinila ni Joseph si Julio pabalik sa kanila. Sa pagbabago ng itsura ni Honorio, ramdam na nila ang panganib na maaari nilang maranasan sa mga sandaling yon. Nako, nayari na. Dinampot na lamang ni Molyo ang bote sa gilid. Yun na lang ang natatanging armas na maaari nilang ipanglaban. Ngunit hindi yun sapat. Kahit binato ni Molyo sa mukhang aswang na si Honorio, ay wala namang nangyari. Naku, tigas ng mukha ng tukmol na to ah. Naku mga brody, need na yata nating Gomorrah Bells. Angry na ang monster Wala ka bang utak kuya? Wala tayong lalabasan. Ay, bastos? Anong lalabasan? Ewness! Manahimik ka na nga Kuya Julio. Mamamatay na lang tayo puro kabaklaan ka pa. Ouch me you call me kuya? Taksil! Manahimik kayo. Sa halip na nagdadaldalan kayo bakit hindi na lang kayo magpaalam sa ama ninyo? Kayong tatlo, mamamatay na kayo ngayong gabi. Unti-unting lumapit ang aswang na si Honorio sa kanila. Bawat takbang ng lalaki ay siyang pagkabog ng dibdib na magkakapatid. Don't go near us. Join force kami para jombagin yung pes mo. Sige ka. Walang pakialam si Honorio at dali-dali itong lumapit sa kanila. Itinulak ni Molyo ang amang si Bonifacio sa gilid. Silang dalawa ni Joseph ang humarang kay Honorio nung mga pagkakataong yon. Nakipagpambunuan sila sa aswang. Pero kahit na ibuhos nila ang kanilang lakas, di hamak na mas malakas sa kanila si Honorio.
Bumalandra kagad si Joseph sa sahig, habang si Molyo naman ay tumalsik lang sa ilalim ng lamesa. Base sa itsura ni Honorio, wala itong balak na buhayin ng dalawa. Nakakakilabot ang naglalaway nitong bibig. Maging ang naghahabaan at nagtutulisan nitong kuko ay nakakapagpasindak din sa kanila. Kung nanahimik na lang sana kayo, di sana hindi kayo masasaktan. Lalapitan na ulit ni Honorio ang dalawa. Ngunit kinuha ni Julio ang kanyang suklay na puno ng buhok. Binuton niya yun sa aswang at tinamaan naman yun sa ulo. Dahil sa ginawa ng bakla, ay natuon sa kanya ang atensyon ni Honorio. Ano? Deserve mo yan, Bex? Galit na dinampot ni Honorio ang suklay at pinagmasdan ng mga buhok na nakakapit doon. Walang iyakang bakla ka. Buhok mo ba ito sa ulo? O mga bulbul mo ito? Kukulot-kulot oh. Ay, taray! Ano yan? Fast talk, Tito Boy? Ano ka ba? Tumakbo na sana kayo ni Papa sa labas. Kainis ka talagang bakla ka oh. Oy, remember, a birds who flocks together, die together. Kaya walang iwanan ni Tay. Ay, Diyos ko! Mabilis na lumapit sa kanya si Honorio at saka dinakma siya sa liig. Pwersahan siyang binalibag sa gilid. Ouchie, mga brother! It hurts! Baliw ka kasi. Sa dami ng pwede mong ibato, suklay pa talaga. Alam nga naman si Pudrakels ang i-throw away ko, ano? Nanlilisik ang mata ni Honorio habang naglalakad palapit kay Julio. Muling dinakma ng aswang ang bakla sa kwelyo. Sinampal nito ng malakas si Julio na dahilan para dumugo na ang labi nito. Wag na wag mong sasaktan ang mga anak ko. Ako naman ang kailangan nyo, hindi ba? Sasabihin ko na kung kanino napunta ang dugo ng dakilan nyong aswang. Nagulat silang lahat sa pagsasalita ni Bonifacio noong mga sandaling yon. Iba na ang tindig na matanda. Hindi na ito mukhang isip bata. Napatigil si Honorio. Sumilay ang nakakatakot ng ngiti nito nang marinig ang sinabi ni Bonifacio. Magaling ka na ba? Pwede na kitang kunin? Sandali. Hayaan mong magpaalam muna ako sa mga anak ko. Bilang paggalang sa aking sir. Sige, bibigyan kita ng 1 minuto para makipagdramahan sa mga anak mo. Mga anak. Papa, magaling ka na ba talaga? Papa, huwag kang sumama. Pudrakels, don't go away! Mga punyeta, patapusin niyo na muna ako. Huminga ng malalim ang matanda. Tandaan niyo na lagi ko kayong mahal. Ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat kapag nagkaroon ng himala. O, tama na. Tapos na ang 1 minuto. Mabilis na nilapitan ni Honorio ang matandang si Bonifacio. Hinawakan ng matanda sa balikat at sapilitang kinaladkad. Ay, Pudra! Pagbukas ni Honorio ng pintuan ay bigla itong tumilapon. Isang babae ang bigla na lamang lumitaw. Sinipa nito sa muka ang aswang na si Honorio. Lisel? Ako nang bahala rito. Sige na, umalis na kayo. Pinagkakakalmot ng babae si Honorio. Aswang ka rin? Diyos ko, magtatanong pa. Alis na. Tatayo pa sana si Honorio pero umibabaw na si Lisel. Hindi hinayaan ng babae na makatayo ang aswang na yon. Lisel, maraming salamat sa'yo. Paika-ika silang naglakad palabas ng mansyon. Mabilis silang sumakay sa jeep na nakaparada sa labas. Dali-dali nilang pinaharurot ang sasakyan. Sa puntong yon ay saka lamang sila nakahinga ng maluwag. Nang makalayo-layo na sila, ay medyo binagalan na ni Molyo ang pagmamaneho. Pudrakels, tell me now. Fake ba ang pagiging toddler mo, ha? Pa, ipaliwanag mo naman sa amin ang lahat, oh. Bumuntong hininga ang matanda. Hindi totoong isip bata ako. Napilitan lang ako na magpanggap mula ng patay nila ang lahat ng nakasama ko. Nasa hiking kasi kami ng mga kasosyo ko sa negosyo. Sa bundok na napuntahan namin, may nakita kaming isang kuweba. May bangkay ng aswang kaming nakita. Sa gilid ng bangkay, may bote na may laman na dugo. Kinuha yun ng mga kasama ko. Hindi namin alam na dugo ng aswang pala yun. Kaya magmula noon,
inisa-isa nila kami. Pinatay nila ang mga kasama ko. Hanggang sa akin na iniwan ang bote ng dugo na yon. Iniwan ko ang bote ng dugo sa isang gubat. Ngayon, para hindi nila ako patayin, napilitan akong magpanggap na isip bata. Hindi nila ako mapatay-patay dahil ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang dugo ng aswang na itinuturing nilang dakila. Sandaling natameme ang magkakapatid. Hindi nila inakala na ganun pala kahirap ang pinagdaanan ng kanilang ama. Pasensya na mga anak. Napilitan akong itago sa inyo ito para hindi kayo madamay. Pero ngayon, nalalagay kayo sa panganib. Pero pa, bakit naman ang mga nag-alaga sa inyo? Saka si Warden, namatay rin siya, di ba? Lahat sila. Tinangkang tulungan ako nang malaman ang kalagayan ko. Maging si Warden, tinangka niyang itakas ako. Pero nakatunog si Honorio. Bakit kasi hindi mo agad sinabi sa amin? Dahil kapag may nalaman kayo, mas malalagay kayo sa alanganin. Pero Pudra Kels, wala namang pagkakaiba, di ba? Dangerous pa rin ang life namin now. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa inyo mga anak. Ayos lang pa. Ang mahalaga sa amin nasa ligtas ka na. Ang isipin na lang natin ngayon kung paano tayo makakaligtas. Sigurado ako na hahabulin nila tayo. Brody, kalmalicious ka lang, no? Focus sa road. Baka maaksidente aso. Kung maibibigay natin ang kailangan nila, lalayuan ka na kaya nila? Hindi. Kahit makuha nila ang gusto nila, hindi nila ako bubuhayin. Dahil sa akin, kaya naudot ang pagpaparami nila. Sapat ng dahilan yon para patayin nila ako. Kung ganun kailangan nating umalis dito. Mas ligtas tayo sa Maynila. Pudra naman kasi. Nag-hiking lang, pumasok pa sa cave. Iron tuloy. Angry ang mga monster sa inyo. Very lucky ka kasi may mga children kang amazing. Napabuntong hininga na lamang si Bonifacio sa mga sandaling yon. Sa isip-isip niya ay pinagsisisihan na niya ang araw na sumama pa siya sa bundok. Dahil kung hindi dahil doon ay mapayapa sana ang kanilang buhay. Makalipas ang ilang sandali ay nakaramdam na sila ng antok. Habang nagmamaneho si Molyo ay nagpahinga na muna si Joseph at Julio. Habang ang matandang si Bonifacio at si Molyo na nagmamaneho ang nanatiling gising. Anak, maraming salamat sa iyo ha. Kung wala kayo baka hanggang ngayon nagpapanggap pa rin akong isip bata. Pasensya kasi. Hindi nyo kailangang humingi ng paumanhin. Ginagawa namin ito dahil mahal ka naming mga anak mo. Ngumiti na lamang si Bonifacio. Masaya dahil kahit matagal na siyang nawala ng komunikasyon sa kanyang mga anak, hindi pa rin siya iniwan ng mga ito. Makalipas ang ilang oras ay nagising na rin si Joseph at Julio. Pansamantala silang huminto sa gilid para umihi. Habang naghihintay kay Molyo, hindi maiwasan ni Joseph na tingnan at suyurin ang buong paligid. Nasa madilim na parte sila ng kalye. Kung walang ilaw ang jeep na kanilang dala, ay baka hindi na sila nagkakitaan. Matapos yun ay agad na rin silang bumiyahe paalis. Inabot na sila ng umaga ngunit hindi sila nakarating ng pier. Nagkaroon ng problema ang makina ng jeep kung kaya't napilitan silang ihinto yun sa gilid. Sakto naman na meron silang nadaanan na isang barangay. Nakahingi sila ng tulong para maayos ang jeep. Ang kaso nga lang, wala pa rin nangyari. Sa palagay nyo, ligtas na kaya tayo rito? Mukha namang ligtas tayo rito. Mas maigi sigurong dito na muna tayo habang hindi pa natin naayos yung jeep. Siguro naman hindi tayo masusundan dito ng mga aswang. Hindi nila tayo maaamoy. Eddie, di tayo muna as Pudra. Pagoda na ang lola nyo Need ko na ng beauty rest today. Umanap tayo ng pwedeng tuluyan. May pera naman tayong dala-dala dyan, di ba? Pumasok sila sa barangay na yon. Normal na barangay lamang yon, nakagaya lang din ng kanilang baryo. Maraming mga bahay. Normal din naman ang kilos ng mga tao. Wala silang nararamdaman na kahit na anong pag-aalinlangan at pagkailang. Mayroon silang nakausap na lalaki na nagpapaupa ng kwarto.
Nakasundo nila ito sa presyo. Pinagtiyagaan na nila ang maliit na kwarto para sa kanilang apat. Hindi rin naman kasi sila magtatagal doon. Ayos na ba ito sa inyo? Wala na tayong ibang mahahanap. Sabi ng lalaki ito na lang ang bakanting paupahan sa barangay na ito. Isa pa, aalis na rin naman tayo mamayang gabi kapag naayos na yung jeep. Opo, oks na ito, Papa. Ito lang naman baklang tumarte. Hoy, Kibernakis, no? Di na ako mag-rest. Di na ako at magre-rest na ako, no? Babus muna. Sinamantala na nila ang pagkakataon na yon para kahit papaano ay makapagpahinga. Umidlip ang mag-aama. Pinagkasya na lamang nila ang kanilang sarili sa maliit na kama. Bandang 4:00 na ng hapon nang magising sila dahil sa ingay na kanilang naririnig sa labas. Nung sumilip sila sa bintana, nakita nila ang grupo ng kalalakihan sa daan na parang sigang naglalakad. Base sa kilos ng mga tao, parang kinatatakutan nila ang mga yon. Marami sa mga residente ang napayuko na lamang sa pagdaan nila. Ang iba pa ay nagsitakbuhan papasok ng kanya-kanyang bahay. Naisipan ni Joseph at Molo na lumabas para makiusyoso kung ano ang nangyayari. May nakasalubong silang isang lalaki na papaakyat ng hagdanan. Natataranta at namumutla ang muka. O pre, anong meron sa labas? Dumating na naman yung grupo nila Tawing Ha? Sino naman yung mga yun? Mga siga sila sa barangay na ito. Lahat ng tao dito takot na takot sa kanila. Ha? Bakit? Kasi ano? Sabi nila, mga aswang daw sila Ha? Aswang? Hindi na nagsalita pa ang lalaki at dali-dali na itong naglakad paalis. Dahil sa kuryosidad, naisipan ng dalawa na lumabas. Gusto nilang makumpirma kung yun ba ang mga aswang na kaanib ni Honorio. Nakipagsiksikan sila sa mga taong nasa gilid. Pagtingin nila sa mga grupo ng mga kalalakihan, hindi nila yung kilala. Pero kakaiba ang pakiramdam na magkapatid. Kaya naman agad silang bumalik sa kanilang silid. Wala na silang sinayang na pagkakataon. Dali-dali silang lumabas ng apartment. Ang kaso nga lang, nasa gate pa lang sila mayroon nang humarang sa kanila. Nakangiti ang mga kalalakihan at ang tila leader ng mga ito na ang pangalan ay Tawing. Direkta ang tingin ng mga yon kay Bonifacio. Makikiraan po. Makikiraan lang po kami saglit. Pero sa halip na tumabi, mas lalo pang humarang ang mga lalaki sa daan. Bago kayo rito, ano? Oo, bago kami. Kaya nga aalis na. Bago talaga kayo rito kasi kilala ko yung si Bonifacio Nagtindigan na naman ang kanilang mga balahibo. Ni hindi nila inaakala na aabutin pa sila ng kamalas-malasan sa lugar na yon. Kung sineswerte ka nga naman, nandito pa lang pinaghahanap ng boss namin. Ha? Bakit? Mga aswang ba kayo? Nagkatinginan ng mga kalalakihan. Habang ang ibang tao naman sa gilid ay sumenyas na lang kina Joseph na wag nang patulan ng mga yon. Ngunit tila hindi na nila matatakasan ang eksena. Naipit sila sa sitwasyon. Bagay na labis nilang kinababahala. Bakit? May problema ka ba? Biglang nagbagong itsura ng lalaking si Tawing. Siya namang takbuhan ng mga tao nang makitang naging aswang ang mga yon. Ay bongga ang boylet Transformer din ng pes. Mga kasama, itali ang mga yan. Ipaalam sa pinuno na nakita na natin ng taong nakakaalam kung nasa ng dugo ng dakilang aswang. Maras na din nakipang mag-aama. Kinaladkad sila papunta sa Nyugan at doon sila itinali. Wala silang magawa sa mga pagkakataong yon. Kahit pumalag sila ay hindi nila kakayanin ang bilang ng mga aswang na yon. Malas naman natin, Julio. May balat ka ba sa puwet? Pansin ko minamalas tayo mula nang nakasama ka Oy brother tigilan mo yung imagination mo. Sige ka, re-rehab ka na ni Pudra. Magsitigil kayo. Mag-isip na lang tayo kung paano tayo makakalis sa pagkakataling ito. Nanatili na lamang sila habang nakagapos sa Nyugan. Sa paligid naman ng bakuran ay mayroong nagbabantay sa kanila. Mga aswang na masasama ang tingin sa kanila.
Diyos ke, ano na namang happening nito sa atin? Madeded-madela na ba us? Don't like ko pa mategi eh. Rarampa pa ako sa Maynila. Ano ba naman kuya, manahimik ka na nga muna dyan. Wala tayong ibang magagawa kundi ang maghintay kung ano mangyayari. Magdasal na lang tayo na sana may himalang mangyari. Bumuntong hininga na lamang sila. Makalipas ang ilang sandali matapos ang kanilang pagdarasal, dumating na rin ang ilang aswang na kinontak ng grupo ni Taweng. Paglapit pa lang, nakilala na agad ng matandang si Bonifacio ang mga dumating. Yun ang mga aswang na pumatay sa mga kapwa niya negosyante. Mabilis na umandar ang takot sa mukha ng matanda. Muling nabuhay ang trauma nito sa kanyang kalooban. Maligayang pagkikitang muli, Bonifacio. Ako si Rigor. Siguro hindi mo pa ako nakakalimutan. Ako ang pumatay sa mga kasama mong pinagpasapasahan ng dugo na nasa bote. Napalunok na lamang ng laway ang matanda. Hindi ito makapagsalita sa sobrang takot. Hoy Thunders! Let it go muna kami no? Ituturo na lang namin ni Pudra kung nasaan ang blood ninyo. Napalingon na matandang si Rigor sa baklang si Julio. Nilapitan nito ang binabae at tinawakan ng magkabilang pisngi gamit ang magaspang nitong kamay. Hindi ko alam na may anak na pala si Bonifacio. Nalintang lantutay. Ano? Lintang lantutay ka dyan? Ikaw, mukha kang lumot na lokbo. Ano? Anong lumot na lokbo? Lokbo! Bulok! Kabaliktaran lang no? Hindi na nakapagpigil si Rigor kaya naman nakatikim ng sampal ang baklitang si Julio. Huwag mo siyang sasaktan. Ako na lang. Ikaw naman talaga ang kailangan namin eh. Nagkantsawa ng ibang aswang na naroon. Sa mga sandaling yon, nawawalan na ng pag-asa ang mag-aama. Pakiramdam nila ay yun na ang huling pagkakataon na makikita-kita sila. Sige na, patayin na ang mga anak ni Bonifacio. Yung mga laman loob nila, pwersahan nyo ipakain sa mga residente dito. Sandali! Ngunit kahit na anong pakiusap ng magkakapatid, ay wala nang pinakinggan pa si Rigor. Tuloy na talaga ang kanilang kamatayan sa mga sandaling yon. Kumuha na ng itak ang mga aswang at itinutok na sa liig ng tatlo. Habang si Bonifacio naman ay nakatingin lang at walang magawa. Nasa aktong hahagupitin na ng itak ang leeg nila nang may marinig silang lahat na sigaw. Mga sigaw ng mga residente na galit na galit. Sawa na ang mga tao sa pag-aari-arian ng mga aswang sa sarili naming bayan. Hindi na kami papayag na hanggang ngayon ay titingalain namin kayo. Kami ang katatakutan nyo. Kami! Naalarma ang mga aswang nang biglang dumating ang mga residente na may kanya-kanyang hawak na patalim. Ang iba ay may itak, palakol, kutsilyo at kung ano-ano pang nakamamatay na bagay. Nilusob ng mga tao ang mga aswang at napigilan noon ang napipintong pagpatay sa mga magkakapatid. Ay, warla na mga person! Showtime na immerse! Nang magkagulo na, ay may mga taong tumulong sa kanila para tanggalin ang kanilang pagkakagapos. Sinamantala nila ang pagkakataon na nasa iba pa ang atensyon ng mga aswang. Kailangan na natin makalis dito habang magulo pa. Nakita sila ni Rigor na papaalis. Lalapitan sana sila ni Rigor nang biglang dumugin ito ng mga tao. Kaya naman walang nagawa si Rigor kundi ang umatras. Habang si Bonifacio at ang mga anak naman nito ay nakalabas na rin ang bakuran na yon. Wala tayong sasakyan. Bahala na. Wait soon nyo muna, Kesh, okay? Yung nyorti ko. Paglingon nila sa baklang si Julio, nahubaran na pala ito ng short. Hawak-hawak nito ang short at ang panty na walang kagarter-garter. Punyeta ka naman kasi. Binibigyan ka ng maayos na short at brief. Ayaw. Lawlaw tuloy. Pambihira ka talaga, Julio. Nakikita ko na yung malalaki mong itlog eh. Uy, Pudra, itlog ng ostrich yan, no? Sinasabi ko na nga ba lintik na. Napatigil sila sa pagtakbo nang palibutan sila ng 4 na aswang. Wala silang hawak na kahit na ano, kaya hindi nila alam kung paano harapin ang mga yon. Mabuti na lamang
ay may mga dumating pang residente. Kape na ang bahala rito. Umalis na kayo para hindi na kayo madamay. Sa may kaliwang daan, may mga nakaparang tricycle. Sumakay na kayo doon para makalis na kayo. Tumango na lamang sila sa lalaki. Natakot naman ng mga aswang noong mga sandaling yon, kaya malaya silang nakaalis. Nakasakay sila sa tricycle. Nakaalis sila sa barangay na yon kahit lilitaw-litaw ang itlog ni Julio. Nakahinga na sila ng maayos nang tuluyan na silang makalayo. Ibinaba sila ng tricycle driver sa isa pang terminal ng mga jeep na patungo sa pier. Kahit pinagtitinginan ng ibang tao ang baklang si Julio, ay hindi na lang nila pinapansin ito. Makalipas ang ilang minuto, ay narating na nila ang pier. Nakalis sila ng probinsyang yun at nakarating sila ng Maynila. Hindi na nabawi pa ng mga aswang ang ninanais nilang dugo na makapagpaparami sa kanilang lahi. Tuluyan ang nabaon sa limot kung nasaan na ba ang bote ng dugo na yon. Naging simple na lang ang pamumuhay na mag-aama sa Maynila. Hindi na kasi sila nakabalik sa kanilang baryo. Base pa sa ilang kakilala ni Bonifacio, palaging may bumabalik-balik sa kanilang mansyon kahit pa abandonado na yon. May ilang grupo din daw ng kalalakihan ang naghahanap sa kanila. Yun ang naging dahilan para magdesisyon ng mag-aama na sa Maynila na manirahan habang buhay. Para kasi sa kanila ay mas ligtas sa Maynila dahil moderno at syudad na ang lugar. Wala na akong may papamana sa inyong kayamanan. Wala na ang lahat sa akin. Kaya maiintindihan ko kung iiwan nyo na rin ako. Ay, bongga ang Father Earth to, pang-fama sa ward ng acting. Hoy, Father, stop dramatic ka na nga dyan. Go-go naman kami kahit purita ka, no? Ang important, mahalaga. Masaya na kami magkakasama lang tayo. Mas gusto pa naming mabuhay ng simple. Kesa mayaman nga tayo pero may mga aswang naman na laging nakabantay sa atin. Kaya, oks lang pa. Ang mahalaga, buhay ka. Buhay tayo. At makakapagsimula tayo ng panibagong buhay. Napangiti na lamang si Bonifacio, saka sila nagyakapang mag-aama. Wakas.